Face the Nation. You're still watching Face the Nation, and still joining us for this discussion is Senatoriable number 20, Attorney Angelo De Alban. Ituloy na po natin ang ating diskusyon. Sinabi niyo nga po na kayo bilang isang abogado na talaga namang kailangan sa Senado ay makapaghain kayo ng mga batas na makatutulong hindi nga lamang para sa isang distrito, sa isang munisipalidad, kung hindi talagang ito ay para sa sambayan ng Pilipino o para sa buong Pilipinas. Isa sa mga isinusulong ninyo ay ang expanded benefits for persons with disabilities and children with special needs. Balikan lang po natin yung i-mention nyo kanina na noong nag-start ito sa inyong advokasya lamang. At ngayon, nakita nyo na meron pang pagkukulang ang ating pamahalaan para sa mga batas na lalong magpapalawig naman ng benepisyo ng ating mga persons with disabilities. Yes. Ito po yung sinasabi ko na kailangan yung position mo, yung may magagawa ka talaga para sa buong bayan. Kaya nga ang gusto ko po ay gumawa ng batas para sa mga pamilya ng children with special needs and persons with disabilities sa buong Pilipinas. Alam niyo, Ma'am Lorlyn, no, 2025 na, pero kung titingnan mo ang committee ng Senado, walang committee for children with special needs and persons with disabilities. But saan, as an attorney, nagfo-fall yung mga ipinapasa nila? Hindi siya, ipinapasok lang ba siya sa ibang committee, Wala. as a subcommittee, or wala talaga? Totally walang committee. Kung titingnan mo ang website ng Senado, wala silang committee on children with special needs and persons with disability. Ganyan nila hindi pinapahalagahan ang pangangailangan ng mga children with special needs and persons with disability. That is why kapag ako ay nasa Senado, dapat merong committee for children with special needs and persons with disability. Second, kailangan gumawa tayo ng cabinet level department. Katulad ng NEDA. Di ba ngayon, ang NEDA is department level na siya. Meron na siyang regulatory power. Ang NCDA kasi ngayon ay under the DSWD lang. So, wala siyang regulatory power, policy making lang siya. Kaya yung mga accessibility law natin, yung mga kailangan may rampa ka, kailangan may elevator ka, yung counter mo dapat standard, etc. Hindi yan nasusunod eh. Kaya yung mga persons with disability, hirap na hirap sila pumasok mismo sa gobyerno. Kasi gobyerno mismo, yung mga infrastructure ng government, sila mismo ang nagva-violate. No, kaya kailangan talaga may cabinet level department for children with special needs and persons with disabilities. Yes, alam mo, attorney, maikat lang kita, napaka-basic eh. Nakikita natin yung ibang mga mamamayan na sila talaga, for example, person with disability, yung pinaka-basic na dyan, yung mga naka-wheelchair. Mag-ikot ka sa isang lugar na gusto mong makarating sa isang lugar, hirap na hirap sila kasi wala silang maayos na madadaanan. Yes, correct. Napakasimple, di ba? Yung turismo para sa kanila hindi hindi binabaliwala sila. Etong mga persons with disabilities na ito, karamihan sa kanila kaya nilang gumastos eh. Dagdag yan sa ekonomiya natin, dagdag yan sa turismo natin. Bakit hindi natin sila binibigyan ng pagkakataon na tumulong sa ating ekonomiya? Yan yung sinasabi ni Ma'am Bene, no, na napakadaming maitutulong para sa ating ekonomiya, para sa ating bansa ng mga persons with disabilities. Hindi naman sila nagmamakaawa kasi may batas eh. Dapat ipatupad natin yung batas, no, para naman lahat ay inclusive. Ang hirap kasi, no, sasabihin nila, oh, may sidewalk naman, pero may poste sa gitna. So, bababa ka sa main road, pero walang rampa. Government ang gumawa niyan. So, government ang numero unong violator ng ating accessibility dito sa Pilipinas. Ang mahirap kasi sa atin, puro lang tayo lip service. Kaya nga po, walang magtataguyod niyan. Sabi ko, dapat merong isa sa Senado na talagang babanat kung bakit mayor, bakit governor, bakit presidente yung opisina mo walang rampa, bakit walang elevator, bakit hindi accessible, yung daan mo hindi man lang yung traction niyan madulas, no, wala kang sidewalk para sa mga deaf and blind. Yung mga ganyang bagay, maliliit na bagay, no, kasi meron na silang disability, pinahihirapan pa sila ng mismong gobyerno. So dapat niyan ay cabinet level department para may regulatory power at may budget. Kasi ito po ang nakita ko, no, ang interest ng amputee, ang interest ng deaf, ang interest ng blind, magkakaiba po ang interest ng mga yan. No, kaya dapat meron isang umbrella na talagang may regulatory power, meron silang pondo na sarili nila, hindi sila nagmamakaawa tuwing eleksyon,
Yan po ang nakikita ko at isang tao lang na may alam sa batas at kakayahang gumawa niyan ang nakakakita niyan. At hindi naman sa nagbubuhat tayo ng bangko, no? Matagal ko nang inaral yan eh. Kaya yan ang dapat natin matutukan. Pero dagdag doon, sana din meron pang ibang benepisyo or mabigyan din naman ng mga pagkakataon na talagang yung mga hindi lang ahensya ng gobyerno, kung hindi yung mga private na mga MSMEs ay ma-hire din naman ang mga persons with disabilities. Kasi syempre sila, titingnan nga natin, oo, totoo, meron silang kapansanan, pero hindi naman hadlang yung isang kapansanan nila para hindi nila maitaguyod yung sarili nila o makagawa ng kahit na ano pa mang gawain na kaya nating gawin din bilang ordinaryong mamamayan. Ito nga yung sinasabi ko eh. Yung kulang sa batas, wala siyang penal provision, kaya binabaliwala siya. Yung discrimination sa work ng mga persons with disabilities, napakalakas. Kasi sasabihin nila, ay pilay yan, hindi ko yan tatanggapin kasi magkakaproblema ko. Discrimination kagad yan. Pero bakit hindi nasusunod? Kasi yung parusa sa work discrimination, napakababa. At hindi accessible ang korte natin at konti ang korte natin kaya mabagal ang kaso. So ano nangyayari? Ito ngayon si amputee, hindi na lang siya magrereklamo sa korte, hindi niya idedemanda kasi mabagal ang takbo. Kaya nakita ko to, bilang abogado, tama, mabagal ang takbo ng kaso. Kaya padamihin natin ang korte, padamihin natin ang mga husgado, ang mga judges, para pwedeng magdemanda yung mga nadidiscriminate at hindi namamatay o pinapatay o nawawalan ng gana yung mga witnesses. Kasi bilang abogado, nakita ko yung takbo ng kaso sa Pilipinas. Kapag mabilis ang takbo ng kaso, may kumpiyansa kang magdemanda kapag may nang abuso sa'yo. Kasi alam mo na may mangyayari. Yes. Sa mabilis na panahon. Yes. Hindi yung umaasa ka syempre na maging pabor sa'yo palagi, pero ang problema nito, ilang taon ba yung iintayin mo para sa desisyon? At hindi lang yun, may mga inosenteng na dedemanda at nakakulong dahil wala silang pampiyansa. Nabubulok yung mga kamag-anak nila dyan. Kasi kulang nga po tayo sa korte. Hindi po kasalanan ng judge yan kasi overloaded po sila sa trabaho. Wala pong mga korte understaff kasi wala pong pondo ang husgado eh. Alam nyo po ba na 1% lamang po ang pondo ng husgado compared sa national budget? Kaya actually, 64 billion lamang. Yan ang isa din sa mga isinusulong mo, attorney, increase funding para sa judiciary. Di ba? Para hindi mas ito pupunta mapabilis sa sweldo, na. ha? Oo. Ang increased funding ho, mga kababayan na hinihingi ko, hindi po yan mapupunta sa sweldo ng husgado. Mapupunta po yan sa paggawa ng mga panibagong korte, sa pag-hire ng mga maraming judges para bumilis ho yung kaso. Ito Manila, City of Manila, capital of the Philippines, wala silang sariling building. So yan talaga yung isa sa mga dahilan, attorney, hirap. kung bakit ba tumatagal. Dahil ang mga bilang ng mga abogado ba, ng mga pumapasa, nakakasapat naman. Pero Sapat ang naman ng problema mga natin, abogado. ang mga judge at pati ang mga Court personnel. court personnel. Staff. Alam nyo ba, So ma'am? ang sa Hulyo, nagpapatakbo sa judiciary, kulang-kulang talaga. Kulang talaga. Kaya sa dami ng nagpatong-patong na batas, kaya tayo natatagalan. Yes, alam nyo ba may judge sa Quezon City, tapos kinukuhap din siya na maging judge sa Olongapo? Kasi kulang ng judge sa Olongapo. May judge sa Quezon City, kinukuha siyang judge sa San Juan City. NCR na po ito ha. Ganito ho kakulang ang judges at courts natin sa Pilipinas. 64 billion lamang po ang pondo ng husgado, no? And that is for the entire year. Tapos, yung infrastructure natin, overnight, dinagdagan ng 300 billion. Almost 5 times ng pondo ng judiciary na punta sa infrastructure. Hindi ba parang magdududa ka? Di ba infrastructure yung may korupsyon at 114 o 116 tayo sa corruption index sa buong mundo, tapos popondohan mo yung infrastructure, pero hindi mo pinondohan ang husgado. Isa pa ho, ang anti-corruption natin, galit tayo lahat sa corruption. Pero ang anti-corruption courts natin, 7 lamang. Ang Sandigan Bayan is composed of 7 divisions. So paano mo maipapakulong ang isang corrupt? 7 korte lamang po sa buong Pilipinas na huto ha, ang anti-corruption court. So talagang gusto nila hindi pondohan ng husgado para hindi sila makulong kaagad. Pangalawa, kung meron kang kamag-anak no, na inosente, kinasuhan, nakabanggaan niya, mayaman, mabubulok sa kulungan dahil wala kang pampiyansa. Bakit? Kasi ang tagal ng korte, ang tagal ng desisyon. May hearing ka ngayon, ang next hearing mo 4 months from now.
hindi kasalanan ng korte yun kasi may mga kaso na isusunod din sa'yo. Hindi naman pwedeng puro ikaw na Oo, lamang. diyan natin Kulang na kulang. maiintindihan na talagang pagka may mga kasong kinakaharap, talagang yung mga susunod na hearing, ang tagal bago ma-schedule ulit. Hindi dahil ito sa judge, kung hindi dahil na rin sa dami talaga ng ihinihir. At yan na nga ang sinasabi mo, dahil sa kakulangan. Yes, kulang na kulang talaga. Ay, ako, sa lahat po ng nanunood, I challenge you, mag-research kayo ng sinong kandidato ang unang nag-propose na taasan ng pondo ng husgado. Ako lang ho yan. Ako ang kauna-unahang nagsabi, itaas po natin ang pondo ng husgado para dumami ang courts at dumami ang mga judges para bumilis ang pagtakbo ng kaso sa Pilipinas. Pero linawin lang natin, attorney, ang isinusulong mo is yung judiciary as a whole. As a whole. Hindi yung basta kasi sinasabi, ay, patataasin lang pala yung mga sweldo. Hindi yan. Kasi marami nga, base sa sinabi mo, yung mga kakulangan para talaga yung proseso itself ng pag-dedesisyon mas mapabilis. Yes. Kung mas maraming courts, mas maraming judges, mas mabilis ang takbo ng kaso. Alam mo ba, may mga judges, bulok-bulok ang computer, sira ang printer, wala silang sariling building, nakiki-squat sila sa City Hall. Sa Metro Manila, sa City of Manila, nakikitira lang sila sa City Hall ng Maynila. Judge, ano ho yan judiciary yan. Paano kung dinemanda ninyo ang City of Manila, tapos ang magdidesisyon ay korte na nakatira sa loob ng City Hall ng Maynila, hindi ba parang hindi magandang tignan? Pero hindi naman apektado ang kanilang decision. Parang hindi lang magandang tignan. Kaya kulang na kulang po talagang budget ng judiciary. Uulitin ko po, hindi po ito para sa sweldo ng mga judges o sa retirement nila. Hindi ho. Ito po ay para madagdagan ng korte at madagdagan ang mga bilang ng mga judges na magdidesisyon ng kaso. Yes. Yan po sinasabi ni Attorney Angelo de Alban na siyang number 20 candidate para sa pagkasenador ay isa lamang sa mga tinitingnan niya na magkaroon sana ng dagdag na funding. Kasi Yes. makakatulong ito para sa proseso. Meron pa po siyang ilang isinusulong na gusto rin po niyang mapagtuunan ng pansin para madagdagan din po ang pondo nito. At yan po ang aming tatalakayin sa pagbabalik ng Face the Nation. Face the nation.